Minsan, ang takot ay hindi lang multo, kundi parang tao rin, ngunit hindi totoong tao. Isang dalaga ang namamasyal sa bundok ng California at ninanamnam ang katahimikan hanggang makita niya ang bahay na ito. Ano ba to? Akala ko tao yun sandali. Huwag kang pumunta sa bahay na yon, mamamatay ka. Sa una, parang tao lang na nakaupo, nagpapahinga. Pero habang lumalapit ang kamera, tumatama ang realidad. Tingnan mo ang mukha niya. Isa siyang life-size na manika. Matigas, inilagay doon na may hindi malamang dahilan. Hindi siya gumagalaw, wala siyang ginagawa, pero nakakabahala talaga siya. Biro kaya ito ng may-ari ng bahay o babala para walang lumapit. Sa ganito kalayong lugar, sapat na ang ganoong walang buhay na tingin para umatras at tumakbo. Siguradong hindi ako lalapit sa pintuang iyon kahit ano pa, pero ikaw ba ay lalapit? Sabi nila, madalas biktima ng mga nilalang na ito ang mga hindi naniniwala. Si Smith, isang lohikal na tao, ay naghahanap ng mga tubo, kable at daloy ng hangin. Pero nang sumampa sa itaas ang mga ingay mula sa silong niya, nabasag ang lohika niya. Tingnan mo ang estante sa likod. Hindi nahulog o dumulas ang mga libro. Itinapon talaga sila. Kung naranasan mong mabagsakan ng estante, alam mo na ang galaw ng grabidad. Karaniwan, ang mga bagay ay bumabagsak. Pero dito, may kakaiba. May nagtutulak sa kanila palabas ng malakas. Sa gabing iyon din, nakuhanan ng kanyang kamera ito sa kusina. Isang madilim na anyo, naglalakad na tila may layunin at alam kung saan pupunta. Pinagdedebatehan sa mga komento kung ang nilalang ba ay nakatali sa bahay o si Smith. Dahil sa sobrang investigasyon, ang nagbibigay dito ng enerhiya. Obserbahan mo kung paano tumutugon ang aktibidad kapag lumapit siya. Kung matalino ito, bakit ngayon lang ito nagpakita? Isang kaibigan ng pamilya ang kumuha ng larawang ito sa restauran ng bayaw niya. Mukha lang karaniwang eksena na may mga customer pero hindi pala. Mapapansin mong may hindi tugma. Tingnan sa likuran, sa pagitan ng mga kumakain, may isang malabong figurang tao doon. Ang natitirang bahagi ng larawan ay malinaw na malinaw. Ang paligid, ang mga mesa, ang mga plato, lahat ay nakatutok, maliban sa taong iyon. Matagal nang nagrereklamo ang may-ari tungkol sa mga misteryosong pangyayari sa restauran. Maaaring ito ang unang visual na ebidensya ng multong nakunan sa pagitan ng dalawang mundo. Kamera ba ang nagkamali o bisitang naghapunan magpakailanman? May usap-usapan sa mga conspiracy circles tungkol sa bagay na galing sa langit na may tiyak na petsa. Kumusta at salamat sa suporta. Dito sa X, nais ko lang linawin ang ilang bagay tungkol kay Pangulong Trump at pagbubunyag ng unidentified flying object. Ang tao sa bidyong ito ay nagsasabing may inihandang talumpati si Pangulong Trump para sa ika-8 ng Hulyo, 2026. Ang dahilan? Anibersaryo ng insidente sa Roosevelt. Ang aking pinagkakatiwalaang source na nasuri na rin, alam mo na, ay nagsabi sa akin yan.
Si Pangulong Trump kasama ang mga tagapayo ang sumulat ng talumpati tungkol sa pagbubunyag ng mga unidentified flying object. Ayon sa tagasaling ito, sa video na iyon ay opisyal na iaanunsyo ang pag-iral ng hindi makataong intelihensya. At nakatakdang ipahayag sa buong mundo sa ika-8 ng Hulyo, anibersaryo ng aksidente sa Roswell na hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Iyan daw ang pariralang nakasulat na umano. Maraming nagsasabi na isa lang itong nabigong hula o kwento para makahikayat ng tagasunod. Si Pangulong Trump ay isang hindi sumusunod sa karamihan at ginagawa niya ang gusto niya kung kailan niya gusto, kaya maaring mangyari iyon ng mas maaga. Pero paano kung totoo ito? Kung nagsimula na ang countdown at ilan lang ang may alam? Siguraduhin, 8 ng Hulyo, 2026, tandaan ang petsang yan. Yung aking pinagkukunan na lubos kong pinagkakatiwalaan at nasuri na alam mo na ay nagsabi sa akin yan. Isinulat na ni Pangulong Trump ang talumpati tungkol sa unidentified flying object kasama ang kanyang mga tagapayo. Ang mga abandonadong kulungan ay puno ng alaala ng sakit. Isang paranormal na grupo ang nag-imbestiga sa piitan sa West Virginia. Ang leader ng grupong ito ay veteranong di basta natatakot, pero dito ramdam niyang bumibigat ang hangin at may humihinga sa kanyang batok. These over the third or sixth. Upstairs. Kawili-wili ang bidyong ito. Naglalakad ako sa loob ng West Virginia Penitentiary bilang bahagi ng isang malaking pinagsamang investigasyon tungkol sa paranormal. Gusto ko lang itong ipakita sa inyo dahil nakaka-interes at nagkaroon ako ng insidente na parang may nasa likod ko. Pagkatapos kong paulit-ulit panoorin ng video, may napansin akong kakaiba kaya gagawan ko na lang ng buod at ipapakita sa inyo ang nakita ko. At parang isa itong uri ng anino or shadow figure. Pasensya na, itong camera ay sobrang labo. Nakapokus. Parang may tao doon. Parang may tao sa harap ko. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Dahil lang ba na hindi na-focus ng camera ang dulo ng selda? Or naisip mo bang totoo talaga yon? Gusto kong i-post ito para makapag-komento ang mga tao at makakuha ng mga opinion. Kinunan niya ito ng video para maitala ang nararamdaman. Wala siyang napansin nung una, pero nang balikan sa bahay ang footage, napatunayan ang takot niya. Tingnan mo sa likod niya, sa selda sa dulo, may isang madilim at hindi gumagalaw na silweta ng tao na nakatitig sa kanya.
Hindi ito gumalaw, hindi ito maingay. At nang bumalik ang kamera, wala na ito roon. Wala na ring tao sa blocking iyon. Isa ba itong anino sa perpektong anggulo o isa sa mga dating nakatira roon na ayaw magpaistorbo? Dahil sa kasong ito, napaisip ang mga pulis sa kanilang pag-iisip. Kalimutan ang mga lumang umuugong na bahay. Nangyari ito noong 1958 sa bagong modernong bahay ng pamilya Herman sa Long Island. Nagsimula ang lahat sa simpleng mga tunog. Parang tunog ng cork ng champagne ang maririnig, pero hindi ito champagne kundi mga bote ng shampoo, gamot at banal na tubig na kusa na bubuksan at natatapon sa bakanteng kwarto. At hindi lang isang beses, umabot ito ng hanggang 70 beses sa loob lang ng isang buwan. Ang ama ng pamilya, isang dating Marine, ay pinaghinalaan pa ang sarili niyang anak hanggang sa siya mismo ang makakita gamit ang sarili niyang mga mata habang nagsisipilyo ng ngipin ang bata. At biglang lumipad mag-isa ang mga bote. Agad siyang tumawag ng pulis. At dito na naging talagang nakakatakot ang kwento. Hindi lang ito basta chismis. Pumasok si Opisyal James Hughes na may pagdududa at lumabas ng bahay na namumutla. Nasaksihan niya mismo kung paano tumilapon ang mga bote sa kanya. Dumating si Detective Totsi. Sinuri ang mga kable at naghahanap ng magnet o trick sa kemika, pero wala siyang nakita. Pagkatapos, lalong tumindi ang karahasan. Isang 50 kilong bronze na estatwa ang biglang lumutang at tumama kay Detective. Ang bata ay nasa harap ng lahat at malayo sa estatwa. Isang grupo ng mga inhinyero ang nagsuri sa estruktura. Mga pisiko ang naghahanap ng mga panginginig at wala silang nakita. Pati ang banal na tubig, simbolo ng proteksyon, ay palaging inaatake. Sinabi ng pari na mainit ang bote ng hawakan bago ito sumabog. Sa loob ng 37 araw, ang bahay na ito ay lubos na buhay. Tinawag ito ng mga siyentipiko na spontaneous recurrent psychokinesis, na di umano'y sanhi ng isipan ng binatilyo. Pero ano sa tingin mo? Kaya ba ng isipan ng isang bata na ihagis ang isang rebultong tanso sa isang pulis? Bigla, kasing bilis ng simula, isang araw ay tumigil lahat, lumipat ang pamilya at isinara ang kaso na walang paliwanag. Maniwala ka, hindi ito pelikula. Nasa mga ulat ng pulisya ito, may mga saksi, may mga ebidensya, pero hindi kailanman nagkaroon ng sagot. Kuha ito mula sa isang live na nagsimula ng masaya pero natapos bilang totoong bangungot. Nagkakaraoke si Sunny Jess kasama ang kanyang mga kaibigan. Kumakanta sila, nagtatawanan, nag-e-enjoy hanggang sa isa sa kanila ang nagsimulang kumanta. Ada yang lewat, Ada yang lewat. Sumpah. Iya kan? Iya kan? Coba tutup. Apa? Tutup jendela, tutup jendela. Aku merinding, aku merinding. Ada yang lewat, abang putih. Aku merinding, weh. Sumpah ada yang lewat. Besar, weh. Buset lah. Ya banget. Tingnan mo ang bintana sa likod niya. Ngayon na, may isang maputlang mukha, parang multo, na dumaan at lumutang sa salamin na ito. Si Shen at ang iba pa ay nakita ito agad at sila ay nanigas sa takot. Lahat sila ay sumigaw sa kaibigan nila. Ang kaibigan, litong-lito, ay lumingon pero pagtingin niya, wala namang tao. Ang kalsada ay lubos na walang tao, pero hindi nagsisinungaling ang kamera. May isang bagay o isang tao na nanonood sa kasiyahan nila mula sa dilim sa labas. Ada yang lewat, Ada yang lewat. Sumpah. Iya kan? Iya kan? Coba tutup. Apa? Tutup jendela, tutup jendela.
Aku merinding, aku merinding. Ada yang lewat. Ada yang lewat, Abang Putih. Aku merinding, weh. Sumpah ada yang lewat. Besar weh. Buset lah. Jauh banget. May maliit akong kwarto sa attic at gusto kong ipakita ang nakita ko rito. Minsan, ang takot ay hindi nasa isang lumang bagay, kundi nakatago sa likod ng inyong mga pader. Ang video na ito, tulad ng makikita mo mamaya, ay siguradong nagpabaligtad ng sikmura ko. Isang gumagamit ng TikTok habang nire-renovate ang kanyang bahay ay nagdesisyong pumasok sa isang maliit na attic. 2 beses na akong nakapunta dito sa loob ng 3 taon kong paninirahan sa bahay na ito. 3 taon na siyang nakatira roon, pero 2 beses pa lang siyang umakyat. Palaging mabigat ang pakiramdam sa lugar na iyon. Nagsimula na akong magligpit pero nasa ibaba ang bahay ko. Tingnan mong mabuti ang disenyo, mga bubong na nakahilig, parang nakakakulong. Ito ang nakita ko dito pero una, tingnan mo muna ito. Nakarating na ako dito ng 2 beses. 3 taon na akong nakatira sa bahay na ito at nakapunta na ako dito. Ito na ang pangalawang beses ko. Kaya pag sinara mo ang pinto, tingnan mo kung gaano ito kaliit. At tingnan mo, yung pintuan na yan, sobrang liit talaga. Pero tingnan mo ang doorknob, literal na nasa paanan ng sahig. Ang doorknob ay nasa 30 sentimetro lang mula sa sahig. Nakakita ako nito dito sa itaas. Sino ang gagawa ng pinto para sa kailangang gumapang papasok? Nakakita siya ng madilim na butas sa pader. Puno raw ng bubuyog, pero nanaig ang kuryosidad. Ipinapasok niya ang kamera. Maging mapagmasid ka sa kaliwang bahagi. Sabihin mong nakita mo iyon. Sa dulo, sa dilim, iyon ay isang ulo ng tao at lumilitaw lang ng 1 segundo. Nagtatanong siya, ano iyon? Walang duda, totoo ang kanyang takot. Mag-isa lang siya sa bahay, walang salamin at walang butas sa kisame. May mga komentong tumutukoy sa mga desisyon na kwarto, lugar kung saan tinatago ng sinaunang pamilya ang mga miyembrong may kapansanan o hindi kanais-nais. Pero hindi pa rin malinaw kung ano ang mukhang iyon. Baka pareidolya lang, laro ng anino. O may taong 3 taon nang nakatago sa bahay niya nang di niya alam. Walang may alam sa nangyari pagkatapos. At mas okay na siguro sa akin na hindi ko na lang malaman. Si Kyle, isang urban explorer, ay pumasok sa abandonadong bahay at mukhang may nakita siyang parang sumama sa kanya pa uwi. Panoorin mabuti ang unang segundo ng video dahil may 3 detalye na tiyak magpapakilabot sa'yo. Isang pusa sa loob ng sirasirang bahay. Kadalasan hindi tumatagal ang pusa sa delikadong lugar, maliban kung may dahilan. Pangalawa, tingnan mo yung pinto sa likod kung paano ito malakas manginig. At pangatlo, yung mga bilog ng liwanag at kakaibang tunog. Nakakatuwa, hindi napansin ni Kyle noon ang mga ito. Pero hindi pa dito natapos ang kwento, dahil nag-record pa ang partner niya pagdating nila sa sarili nilang bahay. Pagkalipas lang ng ilang sandali, ang makikita natin ay nangyari noong umpisa ng 2026. Ito ang dahilan kaya hindi nakatulog ang buong komunidad sa Illinois.
Isipin mo sandali, isang abandonadong bahay, mga bintanang tinakpan, walang nakatira at ayon sa opisyal na tala, walang kahit anong uri ng kuryente na nakakabit. Gayunpaman, napansin ng mga kapitbahay sa Plumfield ang kakaibang bagay sa dilim. Hindi ito basta-basta ilaw, taliwas sa iisipin mo. Tingnan mong mabuti ang Porsche. Nakikita mo ba? Mahaba, maikli, mahaba. Ito ang universal na pattern ng paghingi ng tulong. Save our souls. Una munang ilaw sa harap, tapos parang may sumanib sa bahay, sumabay na rin ang mga ilaw sa gilid at pati na rin sa likod. Lahat ay sabay-sabay na parang tahimik na sigaw ng tulong. Nang lumabas ito, sumabog ang internet. May tao kaya roon na kinidnap at gumagamit ng baterya para humingi ng tulong o baka ang bahay mismo ang nagbababala sa atin tungkol sa isang bagay. Dahil sa tindi ng presyon, dumating ang pambansang media at kinailangang makialam ang pulisya. Pumasok ang pulisya sa lugar, ngunit wala silang nadatnan. Walang bakas sa niebe o palatandaan ng tao. Ang opisyal na paliwanag ay may sira sa circuit ng ilang solar na ilaw na dulot ng matinding lamig. Sinabi nilang mekanikal na sira raw ito, pero sa tingin mo, gaano kaposible na ang teknikal na sira ay makabuo ng eksaktong save our souls gamit lahat ng ilaw? Hiniling ng pulisya na walang lalapit pa sa ari-arian na ito. Maaaring mga sirang ilaw lang iyon o baka naman nakuha na ng kung anuman ang nasa loob ang gusto nito. Salamat sa panunood hanggang dulo. Like, subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas marami pang katatakutan. Sana'y maganda ang mga bangungot mo.